Hello mga lovers, happy Thursday sa inyo. And syempre, happy 65th week sa Aldab Nation. Happy week At ayan na nga, so kakarating lang ng sotanghon ko. Anyways, ayan, nandito tayo ngayon. May givina na naman dahil meron naman tayo sa Dabarka sa tutulungan. Ano namang problema? At susubukan natin bigyan ng payo at susubukan natin lutasin ang kanyang dinadala sa buhay. Okay. Ay, oh. Parang bago ito. Parang envelope, ha? Oh. Ay, oh. Susya. Oh, tignan mo nga naman. Wala ka sa lugar eh. Oh. Grabe, may paganto na dati. Papuntan lang tayo. Dear Mengivina. Mamaya, na kasi pwede siyang gawing ano eh. Ano, ikaw na. Sorry. Yeah. Dear Mengivina, 7 months na kaming hiwalay ng BF ko. 7 years din naging kami. Ako ang may kasalanan. Ako ang nakipag-iwalay sa kanya dahil sa problema sa family ko. Right now, andito ako sa Qatar and yung ex-boyfriend ko ay nasa Pinas. After nung breakup namin, ay nabalitaan ko na may GF daw siyang bago. Until now, mahal na mahal ko pa din siya, and his sister is also telling me that he still loves me kasi inamin daw ito nung ex ko sa kanila. I'm going back to the Philippines on October 31st for vacation. I'm still hoping na sana magkabalikan pa rin kami. The problem is I don't know if it is the right thing to do. Should I move on with my life? Sincerely. May Grace Manlubatan. Ayan. Ate May, alam mo kasi, actually feeling ko wala ako sa lugar para magpayo sa mga ganitong klaseng problema dahil hindi ko pa naman na-experience sa mga ganitong bagay. Pero naniniwala naman ako na hindi ko na kailangan na ma-experience lahat ng bagay para makapagbigay ng komento. At tayo pa, huli. Pero kasi ayan, 7 years naging kayo, ang tagal din nun. So parang ang hirap naman na parang, alam niyo yun, i-set aside nyo na lang yung relationship nyo, yung pinagsamahan nyo for 7 years and 7 months na kayong wala. Maaari kasi na kung sinasabi mo na mahal ka pa rin niya, na mahal ka niya, ay maaaring naghanap siya ng pantakip butas, maaaring sobrang nasaktan siya sa breakup niyo, tulad ng sabi mo, ikaw ang nakipag-break sa kanya. So kung hindi siya pabor dito, maaaring nasaktan siya ng sobra at naghanap siya ng, alam mo yun, ibang pagkakaabalahan, ibang pagkakabalahan, parang iputas ba, yung gano'n. So siguro nahanap niya yun sa ibang babae para hindi siya masaktan, tingin niya kasi siguro makakompensate yung sakit yung pagmamahal ng bagong babae dun sa sakit yung nangyari sa kanya. Pero ayan, alam mo, actually nahihirapan ako dito. Should I move on with my life? Actually, itry mo muna. Itry mo muna ulit na, alam mo yun, yung sa inyong dalawa kasi baka mag-work. Mag-usap muna kayo pero syempre ayaw mo din naman na makimess up dun sa relationship niyong bago. Mahirap actually. Ang hirap ng ganito. Bakit tayo kung paano ganito problema? Hindi ko kayang sagutin. Kasi ako nga, pinakamatagal ng relationship, ano lang eh. 1 hour. Char. So yun, kausapin mo muna. Pag uwi mo dito, pag uwi mo galing Qatar, subukan mo muna siyang kausapin at tignan mo kung maayos yung pa ang mga bagay-bagay. Pero matanong ko lang, bakit ka ba nakipaghiwalay? Ano bang problema ng pamilya mo? Ganun ba siya kalaki para, alam mo yun, para tapusin mo yung 7-year na relationship mo with your boyfriend? So ayun, kausapin mo. Unang-una muna sa lahat ay siguraduhin mo kung settled na ba yung problem mo with your family. Kasi malay mo, kausapin mo yung boyfriend mo, yung ex mo, tapos magkaayos kayo, tapos hindi pa pala settled yung problema sa pamilya mo, tapos gano'n na naman, mag-iwalay na naman kayo, problema na naman. Ang hirap ng gano'n. So isa-isahin mo i-settle siya. Huwag sabay-sabay. Unahin mo yung sa family and then after that, subukan mo na kausapin yung boyfriend mo and to patch things up. Gano'n. Pero kasi may jowa na siya eh. May jowa na yung boyfriend eh. Pero mahal pa rin daw siya nung boyfriend niya. Ay, nung ex niya. Hindi, mahal pa siya nung ex niya, pero meron na bagong girlfriend yung ex niya. So, ano na lang gagawin din sa girlfriend? Isasantabi na lang, gano'n na lang yun. Paano naman din sa part ng babae? Diba? Na hindi alam. Paano kung hindi alam ng babae na meron palang ganyang past yung lalaki? So, mahirap din. Mahirap sa part ng lahat. So, para ayusin mo muna yung problema mo sa pamilya mo, and then subukan mo siyang kausapin. Pero, wag yung may agenda na gusto mo siyang balikan kasi respeto na lang din dun sa babae, di ba? Respeto na lang kasi nga may bago na siyang relationship. Although, sabihin mo na mahal mo pa siya, mahal ka niya, mahal niya pa rin niya sa isa. Mahirap pa din kasi may masasaktan sa inyong tatlo. Alam mo yun. So, ayan, isa-isahin mo munang ayusin, tapos subukan mo kung maayos niyo yun sa inyo ng ex mo sa usapan. Ayan, and everything will fall into place eventually. Huwag natin ipilit yung mga bagay-bagay na, alam mo yun. Kasi baka mamaya, hindi na pala talagang nangyari for a reason yung breakup nyo. And kaya kung bakit may girlfriend na siya ngayon. So ayun, nasabi ko lang sa'yo,
Ayun. Wala kasi sa lugar eh. Kasalanan mo. Wala ka sa lugar, wala ka sa tabi ko. Ayan. Usap na lang kayo, ayusin mo muna yung problema mo sa family mo, tapos saka mo kausapin yung ex-boyfriend mo, pero wag mo naman sabihin sa kanya na hiwalay niya yung girlfriend niya, no? Kasi respeto na lang dito sa babae. Babae ka din. Ikaw din yung ilagay mo rin yung sarili mo dun sa lugar ng babae. Kung sa'yo gawin yun, masakit, di ba? So, kausapin mo lang yung boyfriend mo, isettle niyo yung, for sure, kasi baka walang closure yung inyo noon, walang matinong closure. So, pag-usapan niyo lang. Lahat naman ng bagay ay nadadala sa mabuting usapan. Kasi alam mo, best, pag nagmahal ka ng dalawa, piliin mo yung pangalawa. Hindi para sa ano to eh. Hindi ito, bakit ba may ganyan? Bakit ba may ganito? Para din sa jowa. Para dun sa jowa, galing sa ating, sa mga writers dito. Best, pag nagmahal ka ng dalawa, piliin mo yung pangalawa kasi hindi ka naman magmamahal. Mali ito eh, tinuturuan nyo ng mali yan eh. Hindi. Sabihin nito sa jowa niya. Wag ganito, wag natin ganyan. Wag tayong papaniwala sa mga posts na nakikita natin online. Okay? Follow your heart. Basta, makukuha yun sa matinong usapan. Yun lang. Yung email natin. Ayan, yung email nga pala natin, kung meron kayong mga payo, huwag naman yung mga ganito, baka sa susunod pa ka mag-asawa nang naghihiwalay yung, yung bibigyan ko ng payo, 21 pa lang ako, bes, baka nakalimutan mo. At ayan, isa nyo na lang sa itanong kay mengivina@gmail.com kung meron kayong mga problema o kailangan ng payo sa isang bagay. Pero bes, huwag nyo naman itodo ng kasi 21 years old ko na, 21 years old ko na, ayun lang. Bye-bye.